Magandang araw sa iyo, Hukom, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Nakita ko lang ang channel na to at naisip kong magbahagi ng aking karanasan. Dahil tulad ng iba, meron din akong magandang kwento na gustong ibahagi. Bale, nangyari ito sa akin 20 years ago nung nakatira pa kami sa probinsya. Noon, bumibili kami ng mga bote. Minsan binibenta namin sa junk shop. Minsan naman, nilalagyan ni tatay ng paninda niyang espesyal na langis. Hindi yun ordinaryong langis lang. At dahil sa langis na yon, inaswang kami at napahamak. Ako nga po pala si Michelle at ikukwento ko kung paano kami binago ng langis na tinda ng tatay ko. Bote! Binibili! Bote! Binibili! Hindi ganyan ang pagsigaw. Dapat may tono at medyo malakas. Ganito oh. Bote! Binibili! Ha? Tay naman parang hindi ko kayang ganyang tono. Para naman kayo nagtitinda ng balot kapag ganyan Ay, ikaw ang hina mo talaga. Paano tayo makakabili ng bote niyan kung ganyan na sigaw mo? Ang hinhin mong magsalita. Itulak mo na nga lang itong kariton. Bakit ba kasi naging babae pang anak ko Kasalanan ko ba naging babae ako? Ikaw ang may kasalanan, Tay. Ano ako? Ikaw ang gumagawa ng anak Hindi mo pa sinigurong lalaki ang lalabas. Paano ko naman malalaman kung babae o lalaki ang anak ko, ha? Hindi ko rin kasalanan na ipanganak na babae. Oh, hoy! Saan ka pupunta? Michelle! At saka ba't ganyan ka makasagot sa akin, ha? Loko ka. Baka gusto mo makatikim ng gulpi de gulat, ha? Sus, Tay! Lasing ka na naman Umagang-umaga, ganyan ka. Bote ha! Huwag mo itapon. Ay, ikaw bata ka, ang aga-aga nanenermon ka. Wala kang pinagkaiba sa nanay mong bungangera. Sino bang hindi magbubunga nga sa inyo? Araw-araw kang umiinom. Ginawa mong tubig ang alak. Hoy, ginagawa ko to para makalimutan ang problema ko. Hindi mo kasi ako naiintindihan Hindi talaga, Tay. Dahil kung solusyon ang pag-iinom mo ng alak, wala ka na saan ang problema ngayon. Meron pa rin Dinadagdagan mo lang. Kapag umiinom ako, nakakalimutan ko ang sakit na ginawa ng nanay mo. Pinagpalit niya ako sa mabahong mangingisda. Nakakasuka. Tay, iniwan ka niya dahil wala kang pagbabago. Di ko nga alam kung bakit ikaw ang pinili kong samahan Hoy, ano sabi mo? Wala po. Bote! Binibili! Hindi ganyan ang tono sabi. Walang magbebenta sa atin kung ganyan kakalamya. Tay, sagutin mo nga tong tanong ko. Kung lang isang binibenta mo, bakit ganito kalaking kailangan mong bote? Hindi ka pa kasi matanda. Ang matatanda kapag bumibili yan, gusto nila maramihan. Ayaw nila ng kaunti lang tapos bibili ulit. Kaya dapat ang tinitinda natin, marami. Isa pa, pampahatak to ng customer. Palagi ako naglilinis ng bote pero hindi mo ko binibigyan ng komisyon. Haba, sa pag-aaral mo pa lang marami na tayong gastos ha. Gusto mo magkolehiyo, di ba? O di magtiis ka. Magandang araw, Mangkit. Hi, Michelle. Sus ko, may bagong asungot. Ano yun? Wala. Oh, Archie, ikaw pala yan. Kumusta ka naman? Eto, may hangover pa. Kapag may hangover, dapat sinusundutan niya ng alak ulit. Oh, tumagay ka. Uy, Tay naman. Naghanap ka pa talaga ng makakasama sa bisyo mo. Ay nako, puro ka reklamo. Tumagay ka na nga lang din. Ayoko nga. Ang sarap nito, Mangkit Gumuguhit sa lalamunan. Dito pa talaga kayo nag-inuman. Oy, ano bang kailangan mo, Archie, ha? Ay, may dala akong bote para sa'yo. Magkano? Kiss na lang ang bayad. Hoy, Archie, magtatrabaho ako na maayos. Huwag mo akong pinaglololo ko dyan. Oh, hindi naman ako nagluloko Yun na nga lang ang gusto kong makuhang kapalit. Michelle, pagbigyan mo na. Kiss lang, pinagtatamot mo pa Ayoko nga po. Kung gusto mo, ikaw na lang. O ako na lang daw, Archie. Nakapit ka rito at ipikit mo mata mo, ha? Mangkit naman Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Hoy,
Hindi ako nagbibiro. Para sa bote, gagawin ko yun. Sige na nga ho. Libre na nga lang ho. Ay, hindi pwede yan. Ang negosyo ay negosyo. Babayaran ko yan sa pamamagitan ng matatamis kong halik. Kadiri. Ayoko po. Nakakapangilabot naman kayo, Mangkit eh. Bakla po ba kayo? Biro lang ito naman. Masyado ka naman uto-uto eh. Huwag po kayo magbibiro ng ganyan, Mangkit. Ito naman, kinikilabutan po ako sa inyo eh. Ay naku, puro kayo kalokohan. Diyan na nga kayo. Hoy, huwag mo akong iwan, anak. Hoy! Bahala kayo dyan. Uy, sandali lang, Michelle. Hintayin mo ako. Ano ba yun? Huwag mo nga sinisira ang araw ko. Ito naman, susungit ka agad. Sabihin mo na kasi ang kailangan mo para hindi na ako magsungit. Ganun lang kasimple. Okay, Michelle, alam mo namang nanliligaw ako sa'yo, di ba? Para sa akin, ikaw ang pinakamakinang na bituin sa gabi. Tigil-tigilan mo nga ako sa nakakakilabot mong linyahan na yan. Tumaas tuloy yung balahibo ko. Sabihin mo na lang ang kailangan mo. Hindi mo ba nakikita? Nagtatrabaho ako, Archie. Kailan mo ba ako sasagutin, Michelle? Ilang taon na kaya ako nanliligaw sa'yo? Pwede bang tantanan mo na ako? Ilang beses ko bang sasabihin na hindi kita gusto? Tumabi ka nga. Yung kariton ko, hinaharangan mo pa. Sagasaan kita dyan eh. Sus, grabe naman ang arte mo. Kala mo naman ang ganda mo. Masalamat ka nga, nagustuhan kita eh. Kahit mukha kang ipis na pagod. Tigilan mo ako Para sabihin ko sa'yo, hindi ang tipo mo ang magugustuhan ko. Hindi ako kukuha ng bote na ipupukpok ko sa ulo ko. Ano bang ayaw mo sa akin, ha? Lahat! Kaya utang na loob, pwede ba? Tigilan mo ako. Sige na, pwede ba yon ha, Archie? Grabe, ang arte talaga. Akala mo naman kung sinong napakaganda. Ikaw nga mukhang sigbin. Pinagkalat ko ba? Ay, ewan ko sa'yo. Basta darating ang araw, ikaw naman ang maghahabol sa akin. At kapag nangyari yon, ekis ka na sa akin, uy. Hoy, ngayon pa lang, ekis mo na ako sa buhay mo. Hindi ka kawalan. Aalis ka ba o ipapalo ko tong bote sa'yo ha? Alis na. Oo, Archie. Alis ka na kagad. Paano na ikis mo? Oy! Ito naman si Mangkit oh. Biro lang po yun. Sa'yo na po yung mga bote ko. Alis na po ako. Teka, sandali. Paano nga yung kiss mo? Ako nang bahala kung ayaw ng anak ko. Ha? O, tignan mo. Nadaba ka pa. Lampa talaga. Ay, nako, umalis din. Akala ko hindi tatablan eh. Tay naman. Tinatakot mo pa yung tao eh. Hoy, pabor nga yun sa'yo eh. Hindi ka na niya nilapitan, di ba? Lumayo na. Ay, nako. Kainis talaga yung lalaking yun. Ang lakas ng hangin sa utak. Alam mo, ngayon lang nakakita ng lampang siga. Balita ko, mahilig daw yun makipagbasag ulo eh. Ano pa nga ba nga saan sa ganyang tao, Tay? Alam niyang hindi siya papatulan ng mga tao, lalo na kapag nakainom siya. Ganyan-ganyan ka eh. But wala ka na talagang galang sa akin ah. Sinabi ko na sa'yo na ginagawa ko to para makalimot. Sus, Tay, nagdrama ka na naman. Hindi solusyon ng alak. Yang paraan mo ng pagkalimot ang dahilan kung bakit ka rin kinalimutan ng iba. Ay nako, nanermon na naman ang anak ko. Kailan ka ba titigil sa paninermon sa akin ha? Dapat siguro mag-asawa ka na eh. Kung mag-aasawa ko, paano ka naman ha? Di lalo ka lang mababaliw sa bisyo mo. Saka mag-aasawa ko ng 4 na M. Anong 4 na M? Matandang, mayamang, madaling mamatay. Para kapag namatay siya, instant yaman ako. Ay, Diyos ko. Pambihirang ambisyon yan. Napakataas naman. Paano ka mapapansin ng mga ganun tao? Nanlilimahid ka. Minsan ka lang din maligo. Hindi ko nga alam kung bakit gustong-gusto ka nun ni Archie. Malabo sigurong mata nun. Di naman ako mabaho Malapit lang ang buhanga mo sa ilong mo, Tay. Sarili mo lang yung naaamoy mo. Aaminin kong medyo bastos akong makipag-usap sa tatay ko. Hindi naman ako perpekto. Lumaki kasi akong may sama ng loob sa kanya. Sinira niya kasi ang pangarap kong magkaroon ng kumpletong pamilya nang dahil lang sa bisyo na yan. Hindi niya matanggal sa sistema niya ang pag-inom ng alak.
Pwede ka naman uminom basta hindi ka magpapakalango o kaya naman hindi mo gagawin araw-araw. Pero kahit na ganun siya, hindi ko siya maiwan. Sa isip ko kasi, mas kailangan niya ako kumpara sa nanay ko. Meron din akong sama ng loob sa nanay ko dahil nag-asawa siya ng iba at nagkaroon pa ako ng nakababatang kapatid. Paanong hindi ako maiinis kung ang pinalit niya ay mas masahol pa sa tatay ko? Umiling na lang ako bago muling nagpatuloy at nag-ikot sa lugar namin habang tulak-tulak ang kariton. Matino naman si tatay kapag hindi lasing. Masipag naman siya. Kaya nga lang, nagsisipag siya dahil gusto lang niyang bumili ng alak. Katunayan karamihan sa mga bote na naiipon namin galing sa mga iniinom niya. Ito ang dalawang bagay kung bakit kami bumibili ng bote. Una ay para sa negosyong langis ni tatay. At ang pangalawa ay ibinibenta namin sa junk shop. Tay, halos wala na po tayong mabiling mga bote Ano na pong gagawin natin? Ay, wala na tayong magagawa kung hindi ang pumunta sa ibang lugar. Baka sakaling meron sila. Dapat ang mga tumador mong katropa ang sinusuyod natin na bahay Nadaanan na natin ang mga bahay nila. Bakit wala silang bote? Tay, napapagod na ako. Huwag kang sumuko. Meron ka pa bang pang-abono? Meron pa naman. Nakabudget ang pera na yon. Naka-budget? Baka pinambili mo na naman ng alak Michelle, alam mo itong tatay mo, wise to. Hindi ako basta-basta mawawala ng pera. Kung may pera ka, sana nagbawas ka ng mga utang natin sa tindahan para hindi na ako sinisingil. Palagi na lang akong sinisermonan dahil sa ginagawa mo Tara na, pumunta na tayo sa kabilang baryo Doon sa may taas ng bundok, merong itinatayo na subdivision doon Kailan pa po nagkaroon ng subdivision doon? Saka anong pangalan? Mga ilang buwan na tayong hindi gumagawi doon, di ba? May nakilala ako na doon nakatira. Ang bilis nga lang na itayo Kaya pupunta tayo para magbahay-bahay. Buena Vista Subdivision daw yung pangalan. Sige na nga. Wow! Ang lalim naman ng buntong hininga mo. Para kang nalugi dyan Kasi naman, Tay. Malayo-layo yung lugar na yun. Napapagod na kaya ako. Nagugutom pa. Pagdating natin doon, magpapahinga tayo, Pupuntahan natin ang kakilala ko. Pwede ka rin magpahinga. Kakilala? Oo. Kailan ka pa nagkaroon ng kakilala ron, Tay? Basta. Huwag ka na maraming tanong dyan, Pagdating natin, makikilala mo siya. Patuloyin naman kaya tayo dun. Naku, sigurado yun. Magtiwala ka sa akin. Tay, malinis na trabaho to Baka naman may hindi ka kinukwento sa akin. Sos, ano ba sinasabi mo? Malinis ang trabaho natin. Kinakabahan ako sa sinasabi mong kakilala na yan Kapag nakita mo siya, siguradong hindi ka mag-iisip na masama siyang tao. Hukom, sa totoo lang, kinutuban na ako sa sinabi niya. Sa tagal naming nagbobote, ngayon ko lang narinig sa kanya na meron pala siyang kakilala at doon pa sa bagong tayong subdivision. Higit 3 oras kaming naglakad para lang makarating sa sinasabi ni tatay. Nasa itaas nga ng bundok ang lugar at napapaligiran ng mga puno. Bago ka pang makapunta, kailangan mong dumaan sa masikip na kalsada at gubat. Akala ko nga nagbibiro lang si tatay na may subdivision doon Sino mag-aakala ay ang sukal ng paligid? Kung ako ang negosyante, baka hindi ako magtayo ng subdivision dahil paniguradong wala namang titira. Huminto kami sa kulay berdeng gate. Nakipag-usap siya sa guard na siya namang tumawag sa telepono. Ang narinig ko lang ay sinabi ng gwardya ang pangalan ni tatay sa kausap niya. Pagkababa ng telepono, pinapasok na kami. Naglakad kami at hindi ko mapigilang mamangha sa mga bahay na nandoon. Hindi ko rin nakalain na magkakaroon ng subdivision sa lugar na gaya noon dahil malayo ito sa syudad o sa kung anumang bayan. Nandito na tayo. Tay, ang ganda naman ng mga bahay rito. Lalo na tong bahay sa dulo Di ba? Sabi ko sa'yo, may subdivision. Ayaw mo lang maniwala Mayayaman paniguradong mga tao rito, Tay. Lahat ng bahay, tingnan mo. Grabe. May mga sasakyan. Dito ka ngayon maghanap ng 4 na M mo, Para umalwan ang buhay mo. Iikutin natin yan para makakuha ng mga bote. Tay naman, di ako handa.
Sana nag-ayos muna ako bago tayo magbahay-bahay. Papaano ako makakabingwit ng 4 na M niyan? Tingnan mo yung tsura ko, oh. Diyos ko po, paniwalain ka talaga. Hindi mo na naisin magkaroon ng nobyo na dito nakatira, no, kung alam mo lang. Bakit naman, Tay? Ano bang meron sa lugar na to, ha? Ay, naku, basta. Tay, sabihin mo na kasi. Shh! Huwag ka maingay. Baka magalit sa atin yung mga nakatira dito. Mahirap na. Tay, saan pa tayo pupunta? Doon nga sa bahay ng kakilala ko. Nakalimutan ko lang kung saan yung bahay niya eh. Basta alam ko nasa dulong bahagi lang yun eh. Grabe, kakaibang subdivision na to, no? Magkakalayo ang mga bahay? Kasi nga may mga pera ang mga bumibili. Kaya malalaki yung mga lote rito. Akala ko, lugi ang mga negosyante sa ganitong negosyo. Mukhang hindi naman pala. Tay, may makakasalubong tayong babae, oh. Tingnan mo. Baka pwede tayong magtanong sa kanya. Huwag kang magtatanong. Huwag mo siyang tingnan sa mata. Bakit naman? Yan na nga po ang pagkakataon natin para makapagtanong, 'di ba? Basta, sumunod ka. Huwag mo siyang pansinin. Noong nangyari ito sa akin, hindi talaga ako sumunod sa tatay ko. Para kasing may humihila sa akin na tingnan ang babaeng makakasalubong namin. Sa tansya ko, nasa 30 lang ang edad niya. Nakasuot siya ng itim na damit at may balabal. Nang makasalubong namin siya, ay hindi ko naiwasang titigan siya. Grabe kasi siyang tumingin sa akin. Para bang hinuhubaran na niya ako sa isip. Hindi pa siya nakontento nang lumagpas sa amin. Talagang nilingon niya ako. Kinilabutan ako nang ngumisi siya. Yung ngisi na parang may gagawing hindi maganda. Nakakatakot naman tumingin yung babaeng yun. Pambihira ka, Michelle. Di ka talaga sumusunod sa akin. Aray, Tay. Ano ba yan? Sakit naman nun, no? Huwag ka mamatok. Parang naalug ang utak ko, eh. Ay nako, bilisan na nga natin. Sabay na nating itulak ang kariton. Bakit ba, Tay? Ano ba talagang meron, ha? Huwag ka nga tanong ng tanong. Kung nakinig ka lang sa akin, hindi tayo magmamadali ngayon. Sinabi ko na kasi sa'yong huwag mong titingnan eh. Hindi pa natin kilala ng lubusan ng mga tao rito. Paano kung... Paano kung ano, Tay? Basta. Napapainom tuloy ako ng alak sa'yo eh. Tama na yan. Maawa ka naman sa atay mo. Maoy ka pa naman kapag nakainom. Ano maoy? Maoy! Yung nagyayabang at feeling matapang. Parang ganun. Ay naku, ikaw kasi. Sandali. Yan na yata yung bahay ng kaibigan ko eh. Ha? Wow! Ang laki ng bahay niya. Marami ring tanim na mga bulaklak sa paligid. Ay, tingnan mo. May mga alaga siyang hayop. Tayo, tingnan mo. Mahilig talaga siya sa hayop. Kahit literal. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ay nako, basta. Puro ka naman tanong eh. Diyan ka lang. Tatawagin ko lang siya. Tapo! Vin! Nandyan ka ba? Uy, Tito Keith, ikaw pala. Tito Keith? Kaano-ano sila? Lumabas sa pintuan ang isang matipunong lalaki. Pakiramdam ko nung araw na yon, parang may anghel na bumaba mula sa langit. Bata pa ako noon, kaya kapag nakakakita ko ng mestizo, matangos ang ilong, maganda ang pangangatawan at mukhang mabango, talagang humahanga ako. Ika nga ng matatanda, makalaglag panty. Ganun kagwapo ang lalaking humarap sa amin. Nang ngumiti siya, lumabas ang magkabilang biloy sa kanyang mga pisngi. Natatawa na lang ako kapag naaalala kong hinahampas ko pa sa braso si tatay habang nakatingin sa lalaki. Para akong nawala sa sariling pag-iisip. Aray ko naman anak, ba't ka ba nananakit? Tay, gwapo naman yan. Sino siya? Paano mo siya nakilala? Si Vin yan. Umayos ka ng tingin ha. Mahahalatang pinagpapantasyan mo siya. Tayo naman eh. Tito Keith, bakit naman biglaan kang pumunta? Hindi tuloy ako nakapaghanda. Biglaan lang kasi ang pagpunta namin dito, Vin. Gusto sana naming mag-ikot-ikot dito para maghanap ng mga bote. Kaya lang itong anak ko, gusto raw magpahinga. Hindi ba, Michelle? May sinabi ba akong ganun? Oo, meron kang sinabing gano'n. Nakalimutan mo na kagad. Siya pala ang anak mo. Oo, sa kasamaang palad. Tay,
Kayo talaga. Ako nga pala si Vin. Kaibigan ako ni Tito Keith. Hi, ako si Michelle. Hindi mo pang malimutan, Michelle, ha? Ikinagagalak kitang makilala. Ako rin. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo, anak? Para ka naging anghel sa boses mo, ah. Pasok na po kayo. Masyadong mainit eh. Alam kong malayong nilakad ninyo para makarating lang dito. Maraming salamat, Vin, ha? Yung kariton po, ipasok nyo na lang dito sa may bakuran, ha? Sige. Ay, Tito Keith, sandali lang po, ha? Maghahanda lang ako ng merienda ninyo. Sumunod lang po kayo sa akin. Nako, maraming salamat, Vin, ha? Sus, walang problema yung Tito Keith. Sumunod po kayo, ha? Tay, gwapo nun Saan mo nakilala? Ay nako, bagong salta pa lang siya rito nung magkita kami. Galing ako nun sa inuman nang makasalubong ko siya. Tinulungan ko kaya simula nun naging magkaibigan na kami. Kapag umalis ako, sa bahay lang niya ako pumupunta. Tay, mukhang nagbago na ang desisyon ko. Ibang 4 na M na ang hahanapin ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Magwapong, mayamang, masarap, mahalin. Magwapo, ha? Anak, nilalagnat ka ba? Nakakatakot ka namang magsalita. Tay naman maging supportive ka na lang sa akin, pwede ba? Gusto mo siya? Ay nako, hindi ka niya magugustuhan yan. Sa paningin niya, masarap ka lang na pagkain. Ano ibig sabihin nun, Tay? Ay, huwag mo nang alamin. Halika na, pumasok na tayo. Nauna ka na, Tay. Nahiya ako Ay wow, nahihiya ka pa sa lagay na yan? Tingnan niyo yung tsura ko, Tay Ayos lang ba? Ayos lang. Mukha kang nanay na nababaliw. Nakakatawa ka, Tay. Yung totoo. Presentable ba yung tsura ko ngayon, ha? Sinabi ko na nga sa'yo, mukha kang baliw. Ayaw mong maniwala. Tingnan mo yung damit mo, ho? May tuyo pang laway. Nakakahiya. Ayoko nang pumasok. Umuwi na lang tayo. Ano ka mo? 3 oras tayong naglakad tapos uwi lang tayo kagad. Abay, nababaliw kang bata ka. Tito Keith, Michelle, pasok na po kayo. Bakit? May problema po ba? Wala naman. Ito kasing anak ko. Gustong maligo kaso wala siyang pamalit. Tay. Nakakahiya. Ano ba? Mabait yan. Mabait yan. Sinusuportahan na nga kita Parang ayaw mo pa. Ganun po ba? Walang problema. May mga naiwang damit dito yung kapatid ko. Pwede niya pong gamitin yun. Narinig mo? Pwede mo daw gamitin yung mga damit ng kapatid niya. Pumasok ka na at makiligo ka na. Sige na. Vin, maraming salamat Wala yon. Ipapakuha ko sa kasambahay ang mga damit mong pwedeng suotin. At sasamahan ka niya papunta dun sa bathroom. Dumating na nga ang kasambahay na tinutukoy niya na si Aling Marta. Sinamahan niya akong umakyat sa 2nd floor. Dinala rin niya ang mga damit na gagamitin ko. Napahanga talaga ako nun sa banyo nila. Meron pang shower. Nung una, hindi ko alam kung paano yun buksan o kaya paganahin. Kaya nang pihitin ni Aling Marta ang shower, napatalon ako nang sumirit ang tubig sa bandang itaas. Ilang minuto talaga akong naligo noon. Sarap na sarap ako sa tubig, hukom. Mainit-init kasi ito. Nang matapos ako, bumaba na ako. Hindi kaagad ako lumapit nang marinig ko silang dalawa na nag-uusap. Nang sumilip ako, nakita kong may inaalok si tatay na langis. Nakalagay yun sa bote ng gin. Alam nyo, gustong-gusto ko talaga yung langis na binibenta ninyo. Palagi ka sa akin bibili, ha? Naku, panigurado yan. Ibinalita ko na nga sa iba kong kapitbahay kung gaano ka-epektibo ang langis mo Hindi ako nasasaktan kapag itong ginagamit ko. Mas epektibo to kaysa dun sa langis na dati naming binibilhan. Ganun ba? Dahil sinabi mo, mag-aalok na ako ng langis sa subdivision ninyo. Ayos lang kaya yon? Ay nako, siguradong matutuwa sila dyan. Subukan mo rin at baka may mabili kang bote sa kanila. Ano pong pinag-uusapan nyo? Anak, ikaw pala. Kanina ka pa ba nakikinig? Hindi naman. Mag-aalok tayo ng langis sa subdivision? Oo. Susubukan lang natin magtinda. Alam mo naman, wala tayong masyadong kita sa pagbobote, kaya mas maganda na sundutan natin ang iba pang pagkakakitaan, hindi ba? Ayos lang naman yun, Tay. Kapag nagustuhan nila ang tinda nating langis, bibili na lang tayo ng bote para lagyan ng langis dahil siguradong may suki na tayo. Tutulungan ko kayong makahatak ng mga suki para naman lumago ang negosyo ninyo. Tuturuan din kitang gumawa ng langis para makarami tayo, Michelle. Ayos yan.
Pero bago kayo maglako, kumain na muna kayo. Maraming mga bahay rito na magkakalayo kaya mapapagod at magugutom kayo sa daan. Nako, maraming salamat Vin ha. Sus, maliit na bagay yon Tito Keith. At saka kung sakaling gabihin kayo, bukas ang bahay ko. Dito muna kayo tumuloy. Ay, siya nga pala Michelle. Bagay sa'yo yung dilaw na damit ha. Ha? Salamat. Nung una naming pagkikita ni Vin, pakiramdam ko para akong lalagnatin. Malagkit siyang tumingin pero laging nakangiti. Kaya hanggang sa makalabas kami ng bahay niya, para pa rin akong naglalakad sa ulap. Kung hindi pa sinabi ng tatay ko na nakangiti ako, hindi ko pa malalamang nananaginip pala ako ng gising. Marami na akong nabuong pangarap habang naglalako ng langis at bumibili ng bote sa bahay-bahay. Sinadya kong mabagal na maglakad para abutan kami ng gabi at makatulog sa bahay ni Vin. Kung makakabalik lang ako sa nakaraan, baka nakurot ko na ang sarili ko dahil sa pagiging mapusok ko. Gaya ng pinangako niya, pinatuloy naman kami ni Vin noon, tapos ay pinakain kami. Pasensya ka na Vin ha, ginabi na kasi kami talaga hindi na kami makakauwi. Anong oras na kami abuti sa daan kapag nagkataon, di ba? Naku, ayos lang yun Tito Keith. Sabi ko naman sa inyo kung gagabihin kayo, dito na lang muna kayo magpalipas ng gabi, di ba? Hinanda ko na ang kwarto ninyo na pwede niyong tulugan. Naku, maraming salamat. Maaasahan ka talaga Vin. Walang anuman ho, Tito Keith. O ano, marami ba kayong nabentang langis? Naku, marami. Gusto pa nga nilang bumili kaso kaunti na lang ang langis na meron kami. Binigyan din nila kami ng mga bote. Halos mapuno na yung kariton ko. O di maganda po yan. Marami kayong magagawang langis niyan. Ay oo, maraming salamat talaga sa'yo. Sus, Tito Keith naman nakailang pasalamat ka na. Ayos lang po talaga yon. Basta ba, palagi mo akong bibigyan ng langis ha? Aba, asahan mo yan. Dadamihan ko pa para sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo, Tito Keith. Maaasahan ka talaga. Ay, Michelle, ayos ka lang ba? Bakit parang natutulala ka dyan? Gwapo mo kasi. Ha? Ano yun? Ha? May sinasabi ka kanina. Hindi ko lang maintindihan. Wala. Ang ibig kong sabihin, yung mga design sa bahay mo parang kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan Yan ba? Mahilig akong mangolekta ng mga kakaibang bagay gaya na lang nitong manika na may sungay. Yang vase, nakuha ko pa yan mula sa isang sikat na mangkukulam. Ha? Vase ng mangkukulam? Oo, maganda, di ba? Oo. Yung skeleton sa gilid, nakikita mo ba yan? Oo. Ang ganda, no? Parang totoong buto. Actually, totoong buto yan. Yan ang kauna-unahang aswang na nakalaban ko. Ginawa kong display para maging remembrance. Aswang? Ay, naku, hinawakan ko pa naman yan. Uy, biro lang. Masyado ka naman paniwalain. Huwag mo kasi akong biruin ng ganyan. Natatakot pa naman ako sa aswang. Bakit naman? Kasi Paano kasi, Vin? Bata pa lang yan, sinugod kami ng aswang. Nahuli ng isa naming kasamahan at nakita niya kung paano wakwakin ng aswang ang tiyan ng kasama namin. Ganun ba? Naku, pasensya ka na ha, hindi ko alam Ay, naku tay! Lumakas ang ihip ng hangin. Huwag kang matakot, normal lang yan dito sa lugar namin. Malakas talaga ang ihip ng hangin. Normal ba yung nagbubukas sara ang pinto at mga bintana? Normal yan. Malakas talaga ang hangin dito Alam mo, mabuti pa Michelle, matulog na tayo. Tama, mabuti pa nga. Akit na kayo sa taas. Yung guest room sa dulo, yun yung kwarto ninyo. At umakyat na nga kami sa kwarto. Napakaganda talaga ng itsura ng bahay ni Vin. Pangmayaman talaga. Malawak ang higaan at kapag hinila mong ilalim, lalabas ang isa pang kama. Doon natulog si tatay, samantalang ako naman ang nasa itaas. Pero bago siya natulog, uminom na naman siya ng alak na binigay ni Vin. Kinabukasan, muli kaming umikot ni tatay sa subdivision para bumili ng mga bote at magbenta na rin ng langis. Matapos namin magbenta, pumunta kami sa gubat para maghanap ng mga sangkap sa paggawa niya ng langis. Hindi ko alam kung anong mga halaman yon, basta halo-halo. Uuwi na sana kami nang bumuhos ang malakas na ulan. Ay, naku po. Ngayon pa talaga umulan kung kailan pa uwi na tayo. Tay, hindi tayo pwedeng umuwi. Magiging maputik ang daan.
May hirapan tayo maglakad, lalo na kung may kariton tayo. Baka mastak lang tayo sa putikan niyan. Ay nako, tama ka. Wala tayong magagawa kung hindi ang bumalik kay Vin. Sana tanggapin pa niya tayo. Tay, mukha naman siyang mabait eh. Oo, mabait talaga yun. Halika na, bumalik na tayo sa bahay niya. Tay, pasado ba siya sa taste nyo? Anong pasadong pinagsasasabi mo dyan? Kung payag ba kayong maging manugang siya? Anak, lasing ka ba, ha? Tayo naman eh. Tatanong lang naman ako. Walang problema kay Vin. Ang magiging problema lang ay kung magugustuhan ka niya. Si tatay talaga, walang suporta sa akin. Ikaw nga, kahit alam kong mali ang bisyo mo, nakarinig ka ba sa akin, ha? Hoy, nagsasabi lang naman ako ng totoo at oo, araw-araw ko nakakarinig sa'yo ha. Pero sa tingin ko, magbabagong isip mo. Ha? Bakit naman, tay? Kapag nakilala mo na siya ng lubusan, malalaman mo ang pinupunto ko. Hukom, bumalik na nga kami sa bahay ni Vin. Pinagbuksan naman niya kami at muling pinatuloy. Wala naman siyang reklamo. Sa katunayan ay binigyan pa niya kami ng suwestyon na tumira muna pansamantala sa bahay niya. Wala raw kaming gagastusin. Sagot raw niya ang lahat. Sa totoo lang, napangiti ako sa sinabi niya. Makakasama ko siya sa iisang bahay. Isa pa, hindi pa namin natatapos ang pag-iikot sa subdivision. Dumaan ng ilang araw na nandoon pa rin kami. Tuwing gabi gumagawa si tatay ng langis at inilalagay niya sa mga bote. Tapos inilalako namin sa mga bahay-bahay kinabukasan. Naging normal na naming gawain yon. Okay na sana ang lahat pero may napansin ako sa pagkain namin. At isang gabi, hindi ko na napigilang magkomento. Oh, Michelle, bakit parang natigilan ka? Hindi ba masarap ang pagkain? May asin ba to? Anak, bakit? May problema ba? Tay, panlasa ko lang ba o wala talagang lasa ang pagkain? Hoy, itiko mo nga yung bunganga mo. Talaga, pasalamat ka na lang at hinandaan ka ng pagkain ha. Pasensya ka na Michelle ha. Hindi kasi ako mahilig sa mga pampalasa, lalo na sa asin. Ha? Bakit naman? Alam mo kasi, nakakasama sa kalusugan natin ang mga ganung pampalasa. Dapat natin yung iwasan. Makakasama lang yun kung sobra. Pero kung hindi naman, wala naman sigurong epekto yun, di ba? Kasi, Nako Michelle, ang totoo niyan may sakit kasi si Vin. Hindi siya pwede sa maaalat na pagkain. Kahit sa matatamis, bawal siya. Kung ayaw mo ng pagkain, edi huwag ka na lang kumain, ha? ay nako, wag naman ho ganun Tito Keith. Tama naman kasi siya eh. Hindi masarap ang pagkain kung walang lasa. Pasensya na ah. Hindi ko kasi alam na may sakit ka pala. Ayos lang yon. Sige, ganito na lang ha. Magpapahanda ako sa kasambahay ko ng malasang pagkain. Hindi na. Okay lang. Nasanay na rin naman ako eh. Hukom, nahiya talaga ako sa inasal ko. Hindi ko naman kasi alam na may sakit pala siya at bawal ang mga pampalasa sa kanya. Pinagsawalang bahala ko na lang ang walang lasang pagkain kasi ang kapal naman ng mukha ko kung magrereklamo pa ako, libre na nga, di ba? Isang gabi, nagising ako at nauhaw kaya bumaba ako para uminom ng tubig. Papunta na ako sa kusina nang makita ko si Vin na nasa sala. Babatiin ko sana siya pero bigla akong nagtago nang makita kong may pinapahid siya sa kanyang katawan. Sa tingin ko ay langis yun. Wala siyang damit pang itaas. Kinusot ko ang mga mata ko nang makita na parang may lumalabas at gumagalaw sa kanyang likuran. Napasinghap ako. Bigla siyang lumingon kaya hindi ako nakapagtago. Nagsuot siya ng damit bago humarap sa akin. Michelle? Kanina ka pa ba dyan? Ha? Hindi. Kararating ko lang. Akala ko tulog ka na. Kasi bumaba lang ako para kumuha ng tubig. Sa susunod, magdala ka na lang ng pitsil sa kwarto mo ha, para hindi ka nabababa. Vin? Matanong ko lang kung hindi mo mamasamain. Ano yung nasa likuran mo? Yun ba? Sugat lang yon, sugat. Sugat lang? Pero bakit parang gumagalaw? Michelle, may mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin. Ha? Kung ano ang nakita mo, ikaw nang bahalang humusga. Ha?
Uminom ka na ng tubig. Sige na. Sige, oo. Nung gabing yon, hindi ako kagad nakatulog. Nakatingin lang ako sa kisame at paulit-ulit kong nakikita sa isip ko yung kung anumang nasa likod ni Vin. Naging seryoso siya nang tanungin ko siya tungkol doon. Kinikilabutan ako sa nakita ko pero ipinanalangin ko na lang. Malapit na akong makatulog nang makarinig ako ng kaluskos. Sumulyap ako sa bintana. Nanlaki ang mata ko nang makita na may kung anong anino. Napabangon ako sa higaan. Tay, gising! Ano ba? Bakit ka ba nagigising? May multo yata eh. Ay, sus, multo lang pala. Okay lang yan. Tay! Ano yun? May nabasag yata. Yung bintana, Tay! Binasag niya yung bintana! Sandali, hindi yan multo. Aswang! Aswang! Napasigaw ako nang tuluyang mabasag ang bintana na gawa sa salamin. Nagkalat sa sahig ang mga bubog. Agad akong tumakbo kay tatay nang makita ang pagpasok ng aswang. Maitim ang kanyang balat. Mahahaba ang mga kuko. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Sobrang itim na mga eyebags niya na parabang napuyat siya ng ilang taon. At ang kanyang mga ngipin ay sobrang matutulis. Ngunit mas kapansin-pansin ang buhaghag niyang buhok na akala mo ay pugad ng ibon. Galit na galit ang itsura niya, Hukom. Humaba ang kanyang buhok. Mabilis itong gumapang papunta sa amin. Tay! Yung buhok niya! Gumagapang na papunta sa atin! Lumayo ka sa amin! Layo! Tay! Naku, papatayin niya tayo! Papatayin niya tayo, Tay! Michelle, kumalma ka lang. Hindi ko hayaang mapatay na tayo. Sige, sumugod ka! Tatagpasin ko talaga yung buhok mo! Akala mo wala akong panlaban sa'yo? Palagi akong may dalang bolo, akala mo ha? Tay, hindi mo naman siya tatamaan eh. Lasing ka na naman kasi. Bakit pakiramdam ko tinatamaan ko naman siya. Naku po, talagang mamamatay tayo nito. Siya, tumakbo ka na palabas, Michelle. Tuwagin mo si Vin. Tay, pero paano po kayo? Pabayaan mo na ako. Ang mahalaga, masabi mo to kay Vin. Tumayo ka na dyan, bilis! Tay, hindi ko po kaya. Natatakot po kasi ako eh. Paano kung ako habulin niya? Sos, sa akin nga hindi ka natatakot sa aswang pa kaya. Bilisan mo na, dali! Sumama ka na sa akin, Tay. Pambihira ka naman bata ka. Sige, buksan mo ng pinto. Susunod ako sa'yo. Nangangatog ang katawan ko noon at halos hindi ako makatayo. Noong unang salakay niya sa amin, hindi ko pa alam kung ano ang motibo ng aswang na yun. Pero malinaw na sa akin na gusto niya kaming patayin. Narinig ko noong sumigaw si tatay kasabay ng pagbukas ko ng pinto. Pagkakita ko, tumatawa ang aswang habang tinatabunan si tatay ng makapal niyang buhok. Nabitawan ni tatay ang hawak niyang bolo at unti-unting kinain ng buhok. Umiiyak na tinatawag ko siya at kumapit ako sa paa niya na unti-unti na rin kinakain ng buhok. Dumadagundong ang tawa ng aswang. Hinawakan ko ang bolo. Kahit nakakatakot ay sinubukan kong tabasin ang kanyang buhok. Narinig kong humiyaw siya sa sakit. Tinabas-tabas ko ang buhok niya hanggang siya na ang umatras at nagtanggal ng buhok niya sa tatay ko. Tumalon ang aswang palabas ng bahay. Tay, ayos lang po ba kayo? Maraming salamat, anak. Muntik na akong mamatay doon. Tay, natatakot na po ako. Bakit tayo sinugod ng aswang? Hindi ko rin alam, Michelle. Anong nangyari dito? Vin! Tatawagin ka na sana namin kaya lang napigilan ako ng aswang. Ha? Aswang? Sinugod tayo ng aswang? Vin, natatakot ako. Ayoko talaga sa aswang. Anak, grabe ka namang makayakap kay Vin. Ako kaya ang nasaktan. Sorry, Tay. Kaya pala maraming buhok ang nasa sala. Galing kasi ako sa kusina Uminom ako ng tubig. Hindi ako kagad makaakyat dahil sa mga nakabulunbon na mga buhok. Michelle, huwag ka nang umiyak. Ha? Ang mahalaga, ligtas kayo. Lumabas na tayo rito. Baka sumugod pa ulit ang aswang. Mabuti pa nga. Ano, ayos ka lang ba, Michelle? Alalahin na kita. Ayos lang ako. Susunod ako sa inyo. Sandali lang, ha? Bumaba na kayong dalawa. Sige, Tito Keith. Huwag na po kayong magtatagal, ha? Ibababa ko lang po si Michelle. Papatayin tayo ng aswang.
Yung aswang papatayin tayo. Wawakwakin yan siya natin at kakainin ng mga laman loob. Shh! Huwag mo sabihin yan, okay? Hindi mangyayari yan. Poprotektahan ko kayo. Pasensya na kung nahuli ako ng dating, ha? Teka, ano nangyari dito? Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo. Napuno ng buhok yung sala. Halos hindi ako makadaan ng maayos. Ibig sabihin, nandito pa ang aswang. Nandito pa siya. Wala na. Wala nang aswang. Huwag ka nang matakot. At hindi kita pababayaan. Pinalinis ni Vin ang sala sa mga kasambahay niya. Pero hindi pa natatapos ay may kumatok na sa pinto. Yung pagkatok niya, sunod-sunod na parang nagagalit. May lumusot na namang makakapal na buhok sa ilalim ng pinto, maging sa mga bintana. Panay ako tilin noon dahil unti-unti itong nabuo at naghulmang halimaw. Pakiramdam ko noon, tinakasan ako ng kaluluwa ko. Sa tingin ko, babae siyang aswang dahil sa mahaba at makapal niyang buhok. Humaba ang kanyang mga kuko. Itinuro niya kami. Sumunod ang kanyang buhok na gumapang sa sahig papunta sa amin. Kumilos ito na parang ahas na handa kaming tuklawin. Sumunod ang ilaw na nagpatay sindi. Sumigaw ako ng sumigaw at napahawak na sa damit ni Vin. Isinubsob ko ang ulo ko sa katawan niya. Akala ko ay katapusan na namin, pero dumating si tatay at tinagpas ang mga buhok na handang gumapos sa amin. Umangil ang aswang at muling tumakas papalayo sa bahay ni Vin. Tay, natatakot ako. Huwag ka na matakot, anak. Nandito naman kami ni Vin. Hindi ka namin pababayaan. Ay, dahil sa mga nangyari, gusto ko tuloy uminom na naman ng alak. Pasensya ka na talaga, Michelle, ha? At Tito Keith, pasensya na kayo. Hindi ko rin inaasahan to. Wala akong ideya kung bakit tayo sinugod ng aswang. Gusto nila tayong kainin. Papatayin nila tayo. Napaka-negatibo mong mag-isip, Michelle. Kumalma ka lang, okay? Vin, may alak ka ba rito? Tinamaan kasi ako ng kabay. Gusto ko lang naman uminom ng konti. Tay naman, ikaw talaga. Muntik na nga tayong patayin ng aswang. Gusto mo pang uminom ng alak. Magpaawat ka naman, tay. Tito Keith, tama naman ang sinabi ni Michelle. Hindi po ito ang tamang oras para uminom kayo ng alak. Pasensya na. Hindi ko lang akalain na papasukin tayo ng aswang eh. Base sa itsura ng aswang, sa tingin ko isa siyang kubot. Ano ka mo? Kubot? Oo, ang mga kubot ay isang uri ng aswang na mahaba at makapal ang buhok. Yun ang ginagamit nila para mapatay ang kanilang mga biktima. Pero bakit tayo sinasalakay ng aswang? Hindi ko talaga maintindihan eh. Yan din ang hindi ko alam, Michelle. Meron ba kayong mga naging kagalit? Sa pagkakaalam ko, wala naman. Kahit na singgero si tatay, wala namang pumapatol sa kanya. Ganun ba? Pero sa tingin ko, hindi na dapat kayo magtagal dito. Mukhang babalik pa ang aswang na yon. Pero hindi pa kami nangangalahati sa pag-iikot sa subdivision eh. Tama siya, Vin. Sayang naman ang pagpunta namin kung hindi namin susulitin. Pero kung ikakapahamak naman natin, tay, sa tingin ko, tama naman siya eh. Parehas kayong tama. Ako rin may tama na ng alak. Tay, natatakot na po talaga ako. Kesa naman humapahamak kayo. Mas maganda nang wag na kayong magtagal rito. Ibig mo bang sabihin, malapit lang dito ang aswang? Sa tingin ko, oo. Naku tay, kailangan na nating umalis. Kapag sumikat na ang araw, saka na tayo umalis. Delikado pa ngayon. Saan naman tayo matutulog nito? Dito na lang muna kayo sa sala. Magpapadala ako ng pwede niyong higaan. Dito na lang din ako matutulog. Ganun ba? Sige, maraming salamat, Vin, ha? Wala yon. Pagpasensyahan niyo na, ha? Hindi ko kayo na ipagtanggol kagad. Hindi na ako makakatulog nito. Vin, baka naman meron ka pang konting alak dyan. Tay naman! Alak na naman ang iniisip mo eh. Hindi na nga kasi ako makatulog eh. Hindi na nga po kayo makatama sa aswang kanina dahil lango kayo sa alak, di ba? Ay naku, ang dami mong sinasabing bata ka. Wag na wag ka nang iinom ng alak, ha? Hindi mo ako mapipigilan, no? Wala na akong nagawa nang uminom na naman ng alak si tatay. Natulog kami sa sala kasama si Vin na natulog sa sofa. Naging panatag ako kaya nakatulog ulit ako. Nagising na lang ako sa hilik ni tatay sa tenga ko. Inaya ako ni Vin na mag-almusal. Nagising si tatay mga 11:00 na ng umaga kaya nagtanghalian muna kami bago nag-asikaso para umalis sa bahay ni Vin.
Hindi namin namalayan na mabilis pala ang oras, kaya 2:00 na kami nakalis ng bahay. Pinagbilin pa sa amin ni Vin na kahit anong mangyari, wag na wag kaming tititig sa mga taong makakasalubong namin kung hindi ay baka mapahamak kami. Tay, anong ibig sabihin ni Vin na sinabi niyang huwag tayong tumitig sa mga tao? Tay, ang bihira naman. Umiinom na naman kayo ng alak eh. Ako, uminom? Hindi Ano pala yan, ha? Guni-guni mo lang ito, anak. Tay, dapat hindi ka muna umiinom ng alak. Natatakot na naman tuloy ako. Ay, nako. Ano bang kinakatakot mo? Hapon naman. Sinong hindi matatakot kung naglalakad tayo sa gubat tapos lasenggo pa ang kasama ko? Magdadasal na lang ako sa isip. Sus, huwag ka na matakot. Nandito lang si tatay, oh. Hindi kita pababayaan. Naku, dapat talaga pumayag na lang ako sa alok ni Vin na ihatid tayo sa baryo natin eh. Mahihirapan silang ibayahe tayo. Lalo pat wala namang matinong daan sa lugar natin, no? Kesa naman naglalakad tayo dito, di ba? Ay, nako. Maganda nga maglakad eh. Magkakaroon tayo ng enersisyo. Yan, bulol ka na din. Kasi naman lasing ka eh. Ehersisyo yon. Di ko po kailangan ng ehersisyo. Buong buhay ko naglalakad na ako eh. Abay, sa susunod, gumapang ka naman. Tay, ang corny mo. Dati hindi ko maintindihan kung bakit minsan nasasapa ka ng mga kainuman mo. Ngayon alam ko na. Naiintindihan ko na sila kung bakit. Ang sama mo naman sa akin, Kit. Hindi naman ako ganun ka-corny, ha? Magandang hapon. Ay, kalabaw! Pasensya na ako, nagulat ko kayo. Ay, bigla na lang siyang sumulpot. Hindi ko man lang namalayan na lumapit siya. Wow! Ay, ang ganda mo naman, miss. Ano bang pangalan mo? Huwag mo na akong bulahin. Mukha namang magkaedad lang tayo. Ako nga pala si Brenda. Brenda? Napakagandang pangalan. Kagaya ng kagandahan ng mukha mo. Nang bola ka pa. Ano bang may paglilingkod namin? At saka, bakit nandito ka sa gubat? Delikado rito. Malapit lang ang bahay ko rito. Pasensya na po kung sisingit ako Pero ano pong maitutulong namin sa inyo? Napansin ko kasi na marami kayong bote sa kariton. Hinabol ko talaga kayo mula sa bahay ko. Gusto kong ibigay itong mga bote na naipon ko. Nako, maraming salamat Brenda ha. Marami kaming maiipon at mabibentang langis nito. Langis? Nagbebenta rin pala kayo ng langis? Para saan? Oo, ano yun? Espesyal na langis. Pwede yung gamitin ng kahit na sino. Marami pong salamat sa mga bote na ito Tay, bigyan mo po siya ng 20 pesos para sa 20 bote niya. Ay, kukunin mo sa bulsa ko. Ha? Hindi. Hindi ako nagpapabayad. Ayos lang sa akin. Tulong ko na yan. Talaga? Aba, napakabait mo naman pala. Sigurado ka? Sigurado ako. Maraming salamat. Tay, lika na. Baka abutan pa tayo ng dilim sa daan eh. Siya, mabuti pa nga. Sandali lang. Bakit Brenda? Gusto ko sanang makabili ng langis. Walang problema. Dahil binigyan mo kami ng libreng bote, sa'yo na lang ito. Libre na lang din yan. Talaga? Maraming salamat. Maganda ang langis na yan. Makakagaling yan sa kahit anong uri ng sugat. Ano ang mga sangkap nito at paano nyo naman ito natuklasan? Mga herbal yan na pinagsama-sama ko. Epektibo yan sa kahit anong sakit. Pati nga mga aswang hahanga sa langis na yan Talaga? Susubukan kong ipahid. Tay, umalis na po tayo. Mahaba pa ang lalakbayin natin eh. Ate Brenda, mauna na po kami ha? Ayaw nga no. Masarap sa pakiramdam, lalo na kapag hinahaplos sa katawan. Nararamdaman ko yung lamig. Sabi ko naman sa'yo effective yang... Hindi na naituloy ni tatay ang kanyang sasabihin. Maging ako ay natulala at nakangangang nakatingin kay Brenda. Binuksan niya kasi ang bote ng langis at ipinahid ito sa iba't ibang parte ng katawan niya. Pumipikit-pikit pa siya habang pinapahid ang langis.
Ang nakakagulat pa doon ay ang humaba ang kanyang maiksing buhok. Nangitim ang kanyang balat at nang ngumanga siya ay nakita kong humaba ang kanyang mga pangil, maging ang mga kuko ay tumalas. Gusto ko na noong tumakbo pero hindi ako makali sa kinatatayuan ko. Ibinuhos niya ang natitira pang langis sa kanyang ulo. Doon namin nalaman na siya pala ang aswang na sumugod sa bahay ni Vin. Totoo palang sinabi ng suki ko. Mas maganda pala talaga ang binibenta mong langis. Tay, umalis na tayo dito. Takbo na, Tay! Tara na! Akala ba ninyo makakatakas kayo sa akin? Hindi! Hahabulin ko kayo, pagpipira-pirasuhin at kakainin! Tay, bilisan po ninyong tumakbo! Michelle, medyo nahihilo ako. Baka pwede magpahinga. Ano? Hindi pa nga tayo nakakalayo sa kanya eh. Tay, halika na! Hinila ko sa braso si tatay dahil imbis na bumilis ang kanyang takbo, bumagal pa siya at nagpasuray-suray. Kahit nahihirapan na siya, ay hindi pa rin niya binibitawan ang bote ng alak na para bang buhay niya ang nakasalalay doon. Nahagip ng mata ko ang tumatawang aswang. Doon ko nalaman na may mga aswang pala na kahit hindi gabi ay kayang magsaaswang kung gugustuhin nila. Sa tansya ko, 3:00 ng hapon ito nangyari. Muli na namang gumapang ang buhok nito papunta sa gawin namin. Niwala man lang kaming proteksyon laban sa aswang. Akala kasi namin hindi kami susugurin kapag may liwanag pa. Mabilis akong tumakbo pero naiiwan ko si tatay kaya nahuli na naman siya. Natatakot akong lumapit pa sa aswang pero hindi ko naman maiwan si tatay. Sinubukan ko itong batuhin ng bote ng 3 beses. Saglit itong lumayo kaya hinablot ko si tatay at malakas siyang iniakyat sa kariton. Sandali. Lalabanan ko pa ang aswang na yan. Wag na, Tay. Mamamatay lang tayo sa ginagawa mo eh. Hinahabol ka na ng aswang, sumusundot ka pa rin ng pag-inom ng alak. Ano ba yan? Palabasin mo ako rito. Ang bigat mo, Tay. Mabuti na lang medyo pababa ang daan eh. Hoy, aswang! Lalabanan kita! Hindi kayo makakatakas! Layuan mo kami! Ayoko sa aswang! Ayoko sa aswang! Hindi! Lumapit ka sa amin! Akala mo atrasan kita, ha? Tara! Ano ba? Huwag ka na makulit. Lalo lang tayo susundan yan eh. Hindi, gusto niya tayong patayin. Humanda siya sa akin. Hindi ko siya atrasan, no? Tay, tumigil ka na. Lalo lang tayong hinahabol. Huwag ka nang umalis na sa kariton. Ano ba? Hindi, lalabanan ko yung pangit na aswang na yan. Kahit anong gawin nyo, hindi na kayo makakatakas sa akin! Hindi naman kami tumatakas eh. Lumapit ka rito! Tay, tumigil ka na. Kapag hindi ako nakapagpigil sa'yo, papaluin kita ng bote. Sige ka. Tatayo ako rito. Sandali lang. Hoy! Ikaw! Hindi ako natatakot sa'yo, ha? Tay, tumigil ka na. Naiinis na talaga ako sa'yo, ha? Kapag hindi ka tumigil, pupukpukin kita ng bote sa ulo, oh! Yan! Ganyan ang gusto ko sa pagkain ko! May thrill. Sige, tumakbo lang kayo. Sigurado namang maabutan ko kayo! Hindi mo kami mapapatay! Lumapit ka rito at ako... Tay, sorry. Sorry, Tay. Hukom, sana ay hindi ako husgahan ng mga listeners mo. Hindi ko lang talaga napigilan eh. Kumuha ako ng bote at malakas ko yung pinalo sa ulo ng tatay ko. Sobrang kulit naman kasi niya at panay pa siyang udyok sa aswang na lapitan siya. Natatawa na lang ako kapag naaalala ko ang itsura niya nang paluin ko siya. Tumirik ang mga mata niya at para siyang papel na bumagsak sa kariton. Muntikan pa nga siyang malaglag dun eh. Kaya naman inihinto ko ang kariton saglit at ipinasok ang katawan niya sa loob. Hindi nagtagal, napakabilis ng tibok ng aswang sa pako nung makita na bitawan na ang aswang sa amin. Kaya naman kahit pagod na ako, ay tumakbo pa rin ako. Tay! Pambihira talaga ang aswang na to. Kapag hindi ako nakaalis, kawawa ang tatay ko. Hindi ka ba napapagod? Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas! Tay! Anong gagawin ko? Hindi ako makaalis dito. Nakakatuwa kayong mag-ama! Pakawalan mo na ako! Ano ba kailangan mo, ha? Ano kailangan ko? Sa tingin ko, simple lang naman. Patayin kayo!
Wala naman kaming kasalanan sa'yo ah. Meron. Kayo ang dahilan kung bakit ayaw na ng mga tao na bumili sa akin ng langis. Mga peste kayo. Sinira niyo ang negosyo ko. Lumayo ka sa akin! Ang bihira. Mas lalo pa siya lumapit. Di na ako makalayo. Ang higpit ng pagkakapulupot ng buhok niya sa paa ko. Bago ko kayo patayin, gusto kong malaman kung paano kayo gumawa ng langis. Wala akong alam! Bitawan mo ako! Wala akong alam dyan! Sino gumagawa ng langis, ha? Si tatay! Iligtas mo si tatay kung hindi mo malalaman kung paano niya ginagawa yung langis niya! Hindi bale. Kung mamamatay siya, mawawalan ako ng karibal sa negosyo ko. Mukhang masarap ka. Malaman-laman ang katawan mo. Oh, pakiusap, lumayo ka sa akin. Huwag mo akong patayin. Huli na ang lahat. Buo na ang desisyon kong patayin kayo. Sumigaw ako nang tabunan niya ako ng kanyang buhok. Sa totoo lang, Hukom, akala ko talaga katapusan ko na noon. Yung buhok kasi ng kubot, para siyang pinagsama-samang nylon. Masakit siya kapag pumulupot sa'yo, lalo na kapag marami pa ang sasaklob sa'yo. Muntik na nga ako mawalan ng malay eh. Mabuti na lang dumating noon ang isa pang aswang na tumulong sa amin. Narinig ko ang paghiwa ng buhok. Naaninag ko pa ang mahaba at matatalas na kuko na siyang dahilan kung bakit ako nakalabas mula sa buhok ng naunang aswang. Nung panahon na ito, hindi ko alam ang sikreto niya, kaya naman nagulat ako sa nakita ko. Si Vin, ang lalaking nagpatuloy sa amin. Meron siyang malaking pakpak sa kanyang likod. Hindi kagaya ng aswang na umatake sa amin, ganun pa rin ang mukha ni Vin. Dumagdag lang ang mahahabang pangil, pakpak at matatalas na kuko. Ayos ka lang ba, Michelle? Vin, bakit ganyan ang itsura mo? Isa ka ring... Pakialam merong aswang! Aswang? Totoo ba ang sinabi niya? Saka na ako magpapaliwanag. Lumayo ka na rito. Hanapin mong tatay mo at umalis na kayo. Ako nang bahala sa aswang na to. Hay, aswang! Akala mo kung sino kang bayani, ha? Bakit mo sila kinakampihan? Dapat tayo ang magkakampi! Hindi ako kumakampi sa mga aswang na mahilig kumain ng tao. Akala mo kung sino ka malinis. Aswang ka rin naman! Dapat naiintindihan mo ko! Hindi ko alam na aabot ka sa ganito. Inggitera ka! Hindi ako inggitera! Kung hindi nila pinasok ang baluarte ko, hindi ko sila sasaktan. Dapat, hindi na sila pumunta rito. Galit ka lang dahil imbis na sa'yo bumili ng langis sa mga aswang, sa kanila na bumibili. May kasalanan ka rin dahil ikaw ang nagpakalat na magandang gamitin ang langis nila! Anong magagawa ko? Isa maganda naman talaga. Hindi ako pwedeng magsinungaling. Wala yan sa bokabularyo ko. Buwisit ka talaga! Ikaw ang dahilan kung bakit sila pumunta rito. Papatayin na rin kita. Hindi mo ako mapapatay. Michelle, wala nang oras. Umalis ka na rito. Hanapin mong tatay mo. Hoy, Michelle! Sige, sige. Saan ka pupunta? Hindi kita hayaang makatakas! At hindi naman kita hahayaang pigilan siya. Tumakbo ako ng tumakbo habang sinisigaw ang pangalan ni tatay. Sa tulong ni Vin, hindi ako nasundan ng aswang. Mabuti na lang talaga at nandoon siya. Kung hindi ay baka patay na ako ngayon. Muli kong hinanap si tatay. Nanlalabo ng paningin ko dahil sa mga luhang nagmumula sa mga mata ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makita ko si tatay. Mahimbing siyang natutulog sa kariton. Walang galos o sugat. Sa isip ko noon, epektibo pala ang pagpalo ng bote. Kaya simula noon, kapag pasaway siya, pinupukpok ko siya ng bote sa ulo. Brutal, pero epektibo. Tay! Salamat sa Diyos, buhay ka pa rin. Akala ko na disgrasya ka na. Tay? Tay, gising! 50 lang to langis. Bilhin mo na. Ano? Ay, Diyos ko, pati sa panaginip nagbibenta ka ng langis na yan? Tay, gising na. Uuwi na tayo. Pop, hindi ko sasabihin sa'yo kung paano ko to ginagawa. Tay! Ay, anak ng bating. Bakit mo ba ako sinampal? Pasensya na, Tay. Kung ano-ano kasing sinabi mo eh. Kaya ginising na kita. Ay, ang sakit na ulo ko ah. Ano ba nangyari?
May binato ang aswang sa'yo kaya ka nahimatay. Tapos nabitawan ko ang kariton. Mabuti na lang napigil nitong puno ng mangga ang kariton kundi dadaus-dus ka pababa. Aswang yung bumato sa akin? Bakit ikaw naalala kong pumukpok ng bote sa ulo ko? Ha? Guni-guni mo lang yun, Tay. Dami mo na kasing nainom. Bika na, umalis na tayo dito. Ay, hindi. Kakalabanin ko pa nga pala yung aswang na yun. Nasaan na ba yun? Tay naman, huwag ka nang magbida-bida dyan. Hindi mo naman siya kaya eh. Tinulugan mo na nga lang yung aswang eh. Saka, Tay, tinulungan tayo ni Vin. Huwag ka na mag-alala. Binigyan niya tayo ng panahon para makalayo. Si Vin? Ay, nako. Aray, sumasakit na yung ulo ko ah. Diyan ka na lang sa kariton, Tay. Ako nang tutulak dito. Pero paano na si Vin? Tulungan natin siya. Kaya na niya sarili niya. Kailangan na nating umalis. Pambihira. Bigat ng kariton na to. Tay, matulog ka na nga lang ulit. Hindi. Maalis ako. Susundan ko si Vin. Tay, ano ba? Makikinig ka ba sa akin o ipapalo ko lahat ng bote dito dyan sa ulo mo, ha? Uy, ito naman. Di ka naman mabiro. Bumalik ka na sa kariton. Baka masundan pa tayo ng aswang dito eh. Oo na. Ay, naku Hukom. Napakatigas talaga ng ulo ni tatay. Wala akong masabi. Pero kahit ganyan siya, mahal na mahal ko siya. Kaya nga kahit masama ay sinasakyan ko ang bisyo niya. Yun nga lang, kapag sobra na, parang gusto ko na siyang basagan ng bote sa ulo. Nang paulit-ulit Nagmadali ako noon at tinulak ang kariton papalayo sa lugar na yon. Ang 3 oras namin noon ng paglalakad parang umabot lang ng 2 oras. Gabi na nang makarating kami sa baryo. Pagod na ako samantalang si tatay ay nakatulog na. Nakatingin ang mga kapitbahay namin na para bang nagulat sila sa nakita. Lumingon ako kay Archie na tinatawag ang pangalan ko. Hoy, Michelle! Michelle! Oh, bakit ka tumatakbo? Anong problema? Akala kasi namin kung ano nang nangyari sa inyong dalawa ni Mang Keith eh. Saan ba kayo nanggaling? Wala. Nakituloy lang kami sa kaibigan ni tatay. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Bakit kailangan namin magsabi sa'yo? Sino ka ba? Ito naman, ang sungit talaga. Nag-alala lang naman ako sa'yo. Ay, pwede ba pagod ako? Sa katantanan mo na ako, pwede ba? Asikasuhin ko pa tong si tatay eh. Sige na, umuwi ka na. Pero, Michelle. Umuwi ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Mukhang pagod ka na. Pwede ba, Archie? Bukas mo na ako bisitin, ha? Kailangan ko na kasi magpahinga. Okay, sige. Basta ang mahalaga, ligtas kayong mag-ama. Ano ibig mo sabihin? Hanapin na sana namin kayo. Ilang araw na kayong hindi umuwi kaya nagtanong ako sa isang albularya. Ha? Ano namang naisip mo? Siyempre, nag-alala ako sa inyo. Ay naku, mas kinikilabutan ako sa'yo. Sus, ganun talaga, no? At ano naman ang sinabi ng albularya sa'yo, ha? Ang sabi niya, malapit daw kayo sa aswang. Inaswang nga ba kayo? Paano niya nalaman? Yun yung lumabas sa tawas eh. Huwag ka na mag-alala. Umuwi na kami. Kaya nga nakakatuwa. Nandito ka na rin naman. Tulungan mo nga akong buhatin si tatay sa loob ng bahay. Sige na. Oo, sige, ako na magbubuhat sa kanya. Salamat, Binuhat na nga ni Archie si tatay na muling nakatulog papunta sa bahay namin. Matapos kong asikasuhin, kumuha ako ng asin sa kusina at naglagay ng asin sa pinto at mga bintana. Lumabas ako at nagsaboy sa may bubungan. Tinulungan din ako ni Archie na maglagay ng bawang sa paligid ng bahay. Naglagay din ako ng nakabaliktad na walis tingting sa may pinto. Michelle, totoo pa lang talagang inaswang kayo, no? Huwag ka maingay. Tulungan mo na lang ako. Baka kasi biglang dumating yung aswang. Sige ka. Paupo muna. Ay, pagod na pagod ako. Ako nagtulak ng kariton na yan eh. Ang dami pa ni tatay na ginawang langis kaya nahirapan akong itulak. Ang bigat. Mabuti nga hindi nagkanda basag-basag yung mga bote eh. Saan ba kayo pumunta at bakit kayo inaswang, ha? Pumunta kami ron sa liblib na subdivision. Yun dun sa bandang itaas ng bundok. Saan yun? Dun sa, ano ba yun? Buena Vista Subdivision. Ano? Doon kayo galing? Oh, bakit ganyan na itsura mo? Hindi nyo ba alam? Pugad yun ng mga aswang. Ha? Ano? Wala akong alam kung bakit kayo pumunta ron, ha? Pero huwag na kayong babalik.
Usap-usapan na ang may-ari ng subdivision na yon ay isang aswang. Kaya nga tinayo niya yun sa liblib na lugar eh. Kasi nagbabakasakali kami ni tatay na meron kaming makukuha na bote ron eh. Isa pa, nagtitinda rin si tatay ng langis. Ah, tapos tumira kayo doon ng ilang araw? Oo. May kaibigan si tatay na doon nakatira eh. Ha? Ano ibig mo sabihin? May kaibigan si Mang Kit na isang aswang? Archie, umalis ka na nga muna. Delikado eh. Bakit kayo hinahabol ng aswang? Hindi ko rin alam. Wala akong ideya. Oh, teka, saan ka pupunta? Kukunin ko yung mga langis sa kariton. Bakit naman? Basta. Tutulungan na kita. Sige na nga, bilisan natin Kahit pagod na ako, ipinasok ko ang mga boteng may laman na langis sa loob ng bahay. Nung panahon na yon, doon ko lang na-appreciate ang pagiging malaking epal ni Archie sa buhay ko. Napakinabangan ko rin siya kahit na palagi siyang nadadapa at muntik pang mabasag ang mga boteng hawak niya. Hindi nagtagal, bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin. Lumakas ito at parang bumigat ang pakiramdam ko. Pumasok na ako nang bigla na lang nadapa si Archie at nabasag ang isang bote ng langis. Lumabas ulit ako para tulungan siya, pero hindi ko inaasahan ang nangyari. Aray! Uy, Archie, ano ka ba naman? Ikaw lang talaga ang kilala kong mayabang at siga-siga pero lampa naman. Grabe ka naman sa akin. Ikaw na nga itong tinutulungan nilalait mo pa ako. Aray, Bumangon ka na nga dyan. sandali, lilinisin ko pa itong mga bubog. Pabayaan mo na muna yan. Hindi na yan mahalaga. Ano yun? Narinig mo ba yun? Uy, huwag kang manakot Tumayo ka na dyan at umuwi ka na. Ako nang bahala rito. Teka, sandali. May naririnig akong parang kumakaluskos sa banda ron. Saan? Doon oh. Archie, umuwi ka na. Ha? Pauwiin mo kagad ako? Paano kung ahas yun? Baka matuklaw ako. Ang bagal mo kasing kumilos eh. Yan tuloy, inabot na tayo ng gabi. Wow ha? Hindi ka na nga nagpasalamat na nermon ka pa. Eddie, salamat. Sandali lang ha. Iilawang ko lang to saglit. Pairam nga ako ng gasera. Archie, umuwi ka na lang. Kung pauuwiin mo ako, bigyan mo ako ng gasera. Ang dilim-dilim na kaya sa daan. Ito, diretso uwi Baka tumambay ka na naman sa ibang lugar. Ay, wow. Concerned ka rin pala sa akin. May crush ka sa akin, no? Hindi ko alam kung saan yung tawag doon, pero kinakabahan ako para sa buhay mo. Mag-iingat ka Baka aswangin ka. Uy, salamat Michelle ha. Ha? Ano yun? Nandito na siya. Nasundan niya kami. Ano? Ay, sino sumunod sa inyo? Archie, tumakbo tayo papasok ng bahay. Ano yan? Tumakbo na tayo, bilis! Natulala na noon si Archie, kaya wala akong choice kung hindi ang hilahin siya sa t-shirt at kalad ka rin siya papasok ng bahay. Sino ba naman ang hindi matutulala kapag nakakita ng kakaiba? Isang kumpol ng makapal na buhok ang nagmistulang panusok at mabilis na sumugod sa amin. Paglapit nun, bigla itong bumuka na parang isang bulaklak. Sa gitna ay may bilog na tila bunganga at mula roon ay lumitaw ang nakakatakot na ngiping matutulis. Panay ang sigaw ni Archie pero hindi naman siya kumikilos para makalayo. Pakiramdam ko talaga ang malas kong babae ng mga panahong yun. Napaligiran ako ng mga lalaking hindi kayang protektahan ang sarili. Parang si Vin lang yata ang medyo matino sa kanilang lahat Uy, Archie, ano ba ginagawa mo? Ay, naku, ngayon ka pa talaga nadapa dyan. Alien! Alien! Papatayin tayo ng mga alien! Hindi yan alien. Yan yung buhok ng kubot na aswang. Umayos ka nga, tumayo ka na dyan. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Nandyan na siya. Sino? Bilisan mo na, Archie. Huwag ka na magpabigat. Malapit na tayo sa pintuan. Kung ayaw mo maging pagkain ng aswang, bilisan mong pagtakbo. Akala mo ba matatakasan mo ko? Sabihin mo sa akin ang sikretong sangkap ng langis! May aswang na kulot! Kapag kulot talaga, salot! Hoy, pangit! Akala mo kung sino ka manlait! Mukha kang ang tuhod Huwag mo na siyang lingunin. Buisit ka talaga. Bahala ka na nga. Hindi! Ako ang mauna! Ay! Buisit na to. Tinulak pa ako. Mabilis naman palang tumakbo. Pinahirapan pa ako. Teka, Uy, Archie!
Huwag mo isara ang pinto! Aswang! Aswang! Kulot na aswang! Buisit na lalaki to! Pinagsaran pa ako ng pinto! Ay nako! Sorry, Michelle! Buksan mo ang pinto! Ano ba? Bahay namin yan! Baliwala tong mga katok ko! Ano nang gagawin ko? Tanggapin mo na ang kapalaran mo! Nahila ng galamay ng aswang ang damit ko. Para akong sinipsip sa likuran. Damang-dama ko ang mga ngipin na tumatama sa balat ko. Isinigaw ko noon ang pangalan ng tatay ko. Baka sakaling marinig niya ako. Nanghihina na ako noon. Nakita kong nakasilip noon sa bintana si Archie. Takot na takot ang mukha niya pero hindi niya ako tinulungan. Ay nako, Your Honors. Kung nakikita niyo lang kung paano ko agawin sa anak ko ang keyboard at diinan ng pagtatype kapag naalala ko si Archie, masasabi ninyong malaki talaga ang galit ko sa duwag na yun. Kilalang siga siya sa amin pero lampa naman tapos takot pa. Gusto ko talaga siyang tirisin na parang kuto nung panahon na yun. Kung nasaan man siya, sana mapakinggan niya ito at malaman niyang napakaduwag niya. Pasalamat siya, itinago kong pangalan niya. Pero anyway, balik tayo sa storya at ibabalik ko na rin sa anak ko ang pagsusulat. Noong una, hindi ko alam ang gagawin pero dahil sa nakita ko si Archie, naramdaman ko yung inis at galit sa katawan ko. May kinapa ako sa sahig at nahawakan ko ang asin na may kasamang lupa. Sinubukan ko yung ihagis sa aswang. Hindi naman ako nabigo dahil nabitawan niya ako. Kinalampag ko ang pinto. Aray, sakit! Ang anak talaga ng kalabaw. Parang ang lalim ng sugat ko sa likod. Aray! Ginagalit mo ako! Papatayin na kita gaya ng pagpatay ko sa kaibigan niyo! Michelle, anak! Pumasok ka na, bilis! Tay! Isara mo ang pinto, Archie! Opo, ito na po, isasara na. Pasalamat kayo at may mga pangontra kayo sa bahay! Tay, akala ko mamamatay na ako. Ay, ang sarap talaga ng lambanog. Ay, nabubuhay ang dugo ko! Uy, Tay! Naririnig niyo ba ako? Ha? Oo. Ayos ka lang ba, anak? Pambihira naman. Akala ko concerned ka sa akin. Uy, wala na yung aswang. Umalis na yata siya. Aray! Tay! Tingnan niyo yung likuran ko. Sinipsip kasi ito ng buhok ng aswang. Ay, nako, patingin nga ako. Hala, naku po, ang laki na sugat, anak. Malala ba, Tay? Archie, makikisuyo nga ako ng langis sa may estante. May langis ako para sa mga sugat ng tao. Opo, saan po? Ayun oh, kunin mo yung langis. Eto na po. Walang yaka, Archie! Anak, huwag kang malikot. Lalagyan ko ng langis ang likod mo. Michelle, sorry na. Hindi ko sinasadya. Natarantalan talaga ako eh. Pinabayaan mo ko sa labas. May pasulyap-sulyap ka pa sa bintana. Buwisit ka? Uy, pasensya na talaga. Patawarin mo na ako, Michelle. Teka nga, ano bang ginawa mo sa anak ko, ha? Tay, sinara lang naman niya ang pinto para hindi ako makapasok. Ang lagay parang ginawa niya akong alay sa aswang. Siya naman ang dahilan kung bakit ang tagal namin sa labas Nag-iinarte pa talaga siya. Uy, sorry na nga. Kung ikaw nasa sitwasyon ko, siguradong ganun din ang gagawin mo, no? Hoy, ibahin mo ako sa'yo ha. Hindi ko ipapahamak ang iba para lang iligtas ang sarili. Tama yan. Nangyari nang nangyari. Tay naman, hanggang pag-uwi umiinom ng alak ha? Hindi ka na talaga maawat? Anak, ang kotse, kailangan ng gasolina para umandar. Ganun din naman ako. Ay! At ikaw, Archie, ulitin mo pang ginawa mo, talagang hindi kita mapapatawad. Akala ko ba may gusto ka kay Michelle, ha? Gusto ko nga po, Mang Kit. Gustong ipalapa sa aswang. Kung ikaw lang din naman, Archie, pipiliin ko na lang maging matandang dalaga. Ha? Umalis ka rito! Alis na! Uy, baka pwedeng dito na lang muna ako hanggang mag-umaga. Natatakot po kasi ako eh. Wala na akong pakialam. Umalis ka na rito. Mang Kit, maawa ka. Huwag mo muna akong paalisin dito. Natatakot ako sa labas. Baka patayin ako ng kulot na aswang eh. Hindi. Lumabas ka, labas. Umalis ka sa bahay namin.
Ikaw naman ang pagsasaran ko ng pinto. Uy, Michelle, Mangkit, maawa naman kayo sa akin. Eh, hindi ka nga naawa na hindi mo ako pinagbuksan, di ba? Bahay pa namin to, oh. Sorry na nga, patawarin mo na ako. Nadala lang talaga ako sa takot ko. Mangkit, utang na loob, maawa ka. Kapag pinayagan mo ako rito, bibigyan kita ng lambanog. Hoy, hindi mo mauuto ang tatay ko sa ganyan, ha? Sige na, Mangkit. Oo nga. Gano'ng karami? Uy, tayo naman eh. Ba anak din yun. Ipagpapalit mo talaga ako sa alak, ha? Kahit isang gabi lang naman dito si Archie. Pabayaan na natin. Ganyan lang pala ang halaga ko sa inyo. Kaya pala iniwan ka ni nanay. Wala ka talagang kwenta. Anak, hoy, tumito ka muna at gagamutin ko yung sugat mo. Halika rito, lumapit ka rito. Wag mo akong kausapin. Ay, anak naman, pasensya ka na. Alam mo namang lambanog ang kaligayahan ni tatay mo eh. Huwag ka nang magdrama dyan, hoy. Wala tayong kwarto para gayahin mo yung mga anak sa teledrama na nagmumukmuk, ha? Sa sahig lang tayo natutulog, baka kala mo. Ang tulugan natin ay kainan din natin. Kainis naman. Hindi ko talaga alam kung bakit ikaw ang pinili ko eh. Sus, huwag ka na magtampo. Bibigyan kita ng pera. Marami akong kinita sa pagbebenta ng langis. Ha? Nasa na pera ko? May pera ho kayo, Mangkit? Aba, oo. Marami akong nabentang langis doon sa subdivision. Nasa na yun, anak? May napansin ka bang itim na supot? Wala akong nakita, tay. Anak nang, ninakawan tayo ng aswang. Ay, humanda siya sa akin. Lintik ang walang gante. Nagpalipas ng gabi sa bahay si Archie. Hindi ko siya kinausap. Natulog na lang ako. Nang magising ako, nakita ko si tatay na umiinom pa rin ng alak habang gumagawa ng langis niya. Naririnig ko siyang bumulong at dinuraan ng langis. Nandiri ako sa ginawa niya kaya parang maduwal-duwal ako na lumapit sa kanya. Tay, bakit mo naman dinuduruan yung langis? Kadiri ka. Hindi mo ba alam? Natutulog ka pa kasi kapag nag-orasyon ako eh. Yan ang secret ingredients ko. Ay, kadiri. Pinapahid mo pa yan sa likod ko? Sus, epektibo naman, di ba? Tingnan mo, tuyot na yung sugat mo. Teka, oo nga no? Saka, hindi na rin masakit? Oh, ha? Ano sabi ko sa'yo? Epektibo, di ba? Bakit? Tay, ano pa bang meron dyan sa laway mo? Hindi ko yata nasabi sa'yo eh. Dati akong albularyo. Wala naman ako natatandaan na nanggagamot ka. Kasi bata ka pa noon. Matagal ko na kasing kinalimutan ang pagiging albularyo. Ayaw kasi ng nanay mo. Kaya ka ba nakakagawa ng langis? Dinadasalan ko ang langis. May alam din ako sa itim na mahika. Ang totoo niyan, anak, ang mga langis na binibenta ko, para sa mga aswang. Ibig bang sabihin, alam nyo nakuta ng mga aswang ang subdivision na yon? Oo, tama ka. Nakakaloka ka. Ako lang pala ang walang alam sa ating dalawa eh. Alam ko kasing matatakotin ka, kaya hindi pa ako nagsabi. Bakit po kayo nagbenta sa mga aswang? Ang totoo niyan, matagal ko nang kakilala si Vin. Ginawa talaga ang lugar na yon para makalayo sila sa tao. Hindi kumakain ng tao ang mga aswang doon. Bagkus mga hayop lang. Binibentahan ko lang sila ng langis dahil nasasaktan sila kapag nagaan yung aswang. Kapag gamit nila ang langis ko, hindi raw masakit. Ay, Diyos ko, Tay. Ano pong pinasok mong problema? Hindi ko lang alam kung bakit tayo inaaswang. Dahil basta hindi ko siya napagbentahan. Pabayaan mo na, Tay. Sa tingin ko naman, hindi na siya manggagambala pa. Nako, diyan ka nagkakamali, anak. Ipinakilala niya sa atin ang sarili niya. Ibig sabihin, may balak siyang balikan tayo. Paano yan? Anong gagawin natin? Simple lang. Lalaban tayo. Lalaban? Oo, kailangan nating matalo ang aswang sa kahit anong paraan. Yun lang ang magiging paraan para tigilan niya tayo. Tay, kamusta na kaya si Vin? Ay nako, huwag mong intindihin si Vin. Kaya niya ang sarili niya. Ang isipin mo ay kung paano natin matatalo ang aswang na yun. Mapurol na ang kaalaman ko sa pag-aalbularyo, pero kaya ko pa rin gumawa ng pangontra laban sa kanya. Mamayang gabi maghanda ka. Siguradong bibisitahin niya tayo ulit. Sigurado po kayo, Tay? Siguradong sigurado. Kung ako lang ang papipiliin, ayoko na sanang makakita pa ng aswang.
Parang hindi ko nakakayanin, Hukom. Pero dahil sa hindi naman namin maiiwasan ang panganib na nagbabadya sa amin, hinarap na lang namin. Bago maggabi, naglagay ako sa bulsa ko ng asin. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, nagsunog si tatay ng goma sa aming bakuran. Binigyan niya rin ako ng isang bote ng langis na kailangan ko raw ipahid para hindi ako mahawakan ng aswang. Pero hindi ko naman nagamit. Seryoso si tatay noon. Hindi siya uminom ng alak pagpatak ng gabi upang makapag-isip daw siya ng maayos. Nakasukbit ang buntot pagi sa kanyang bewang, samantalang ako ay may maliit na punyal. Ang sabi niya, natatakot daw ang mga aswang sa matatalas na bagay. Nagsuot din ako ng rosaryo sa aking leeg. Tay, sigurado ho bang darating siya? Sigurado ako. Kanina pa tayo naghihintay, wala naman dumarating. Sa tingin ko, nakatunog na yun eh. Nakakapagtaka naman kung ganun. Malapit na mag-12:00, hindi pa rin siya umaatake. Tay, wala na siguro yun? Yung langis mo, huwag mong iiwan ha. Tay, may kumakatok. Ako na magbubukas. Mangkit? Michelle? Tao po! Si Archie lang pala yan eh. Ako nang bahala. Sigurado ka ba? Oo, Tay. Sige. Oh, Archie, anong kailangan mo? Michelle, magandang gabi. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit pinagpapawisan ka? Tulungan niyo ako. Ano nga nangyari sa'yo? Oh, bakit parang pagod ka? Bumubulwak ang dugo sa bibig mo! Tay! Tay, si Archie! Pahingi ako ng langis. May mga sugat din ako. Saan ka ba galing? Bakit may mga sugat ka? Sumama ka sa akin. Teka, sandali lang! Ano ba? Huwag mo akong hilahin! Ito na naman ang dagdag sa listahan kung bakit ayaw ko si Archie. Siguro kung pagbibigyan ako ng pagkakataon na isulat ang 100 dahilan kung bakit hindi ko siya gusto, baka sumobra pa sa lista ang magawa ko. Hinila niya ako sa braso at kamay para makalabas ako ng bahay. Higit pa ron, napigtas ang rosaryo dahil hinila niya rin. Dahil sa lakas ng paghila niya, napasubsob ako sa lupa. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko na naman ang aswang na nanggugulo sa amin. Gamit ang kanyang buhok, sinakal niya ako sa leeg at inangat sa ere. Naririnig ko ang sigaw ni tatay. Akala ko katapusan ko na dahil nahihirapan na akong huminga. Sinubukan ko siyang saksakin ng punyal pero hindi tumalab. Lalo pa itong humigpit. Nabitawan ko tuloy ang punyal. Bitawan mo ang anak ko, aswang! Sige, lumapit ka. Isang hakbang mo pa, sisiguruhin kong mamamatay ang anak mo! Ha? Tay! Anak! Akala ko pa naman na paghandaan ninyo ang pagdating ko. Hindi pala. Mga mahihina talaga kayo! Ano bang kailangan mo? At bakit mo to ginagawa? Talagang kumuha ka pa ng pain para sa amin? Pasensya na po, Mang Keith. Papatayin niya raw ako kapag hindi ako sumunod sa kanya eh. Kaya mas mabuting kami na lang ang mamatay, ganun ba, Archie? Hindi po sa ganun. Aswang ang kausap mo. Hindi sila tumutupad sa kahit anong kasunduan. Yan ang tatandaan mo. Pwede ka nilang traidorin kahit kailan nila gusto. Totoo ba yun? Ang sabi mo, bibigyan mo ako ng pera. Sinabi ko bang tutuparin ko? Loko ka! Ang sama mo! Masama ka rin naman ah. Sino bang matinong tao ang ipagkakanulo ang kapitbahay para lang sa pera? Hoy, lahat ng tao gagawin yun, no? Kaya lang may kagaya mong manloloko na ginamit lang ako. Mabuti nga sa'yo at naloko ka. Sabihin mo nga sa aking aswang ka. Ano ba ikinagagalit mo sa amin, ha? Hindi ka naman namin kilala. Nagtanong ka pa. Nawalan lang naman ako ng mga customers dahil sa inyo. Baluarte ko ang Buena Vista Subdivision. Hindi dapat kayo pumapasok at nakikipagkompetensya sa akin. Ngayon, ibigay niyo sa akin ang sangkap sa paggawa ng langis! Ikaw palang sinasabi nilang nagtitinda ng langis pero hindi naman epektibo. Manloloko ka pala talaga! Ganun talaga ang negosyo. Pautakan lang.
Sabihin mo na sa akin ang sikretong sangkap kung bakit magandang gamitin ng langis mo. Matagal na ako naghahanap ng paraan para gumaan ang pakiramdam ko sa tuwing magpapalit ako ng anyo. Kaya ibigay mo na kung hindi, papatayin ko ang anak mo. Teka lang, sandali. Masyado kang mainit. Sasabihin ko sa iyo ang sikreto ko. Inoorasyonan ko ang langis at ang espesyal na sangkap ay Nabubuisit na ako sa'yo! Sabihin mo na nang matapos na tayo nang bibitin ka pa! Sasabihin ko na nga. Ang espesyal na sangkap ay ang laway ko. Ha? Ano? Laway mo? Maniwala ka, yun talaga. Bah! Kadiri! Pinaglololoko mo ako! Hindi kita niloloko. Sige! Dumaldal ka pa. Hindi mo namamalayan na nawawala na ng hininga ang anak mo. Wala naman palang kwentang sikretong sangkap na yan. Papatayin ko na lang ang anak mo. Ayaw nga pala. Ikaw kasi dinadaldal mo ko eh. Akala ko talaga hukom, katapusan na ng buhay ko. Sobrang haba ng balitaktakan nila na para bang nasa TV show sila. Mabuti na lang nasa matinong pag-iisip ang tatay ko nung gabing yun. Kaya nakipaglaban siya sa aswang. Pinaghampas niya ng buntot pagi ang aswang kaya nabitawan ako. Pagkabitaw niya sa akin ay bumagsak ako sa lupa. Pinanood lang ako ni Archie. Hindi naman ako nag-e-expect na tutulungan ako ng isang traidor. Pero wala talaga siyang pagsisisi sa katawan niya. Iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya. Marahan akong tumayo at sinabuyan ng asin ang aswang. Yun lang ang matutulong ko kay tatay. Nawala ang takot ko nang makita na tinatablan naman siya ng mga pangontra, kaya nga lang masyado siyang malakas. Natatalo pa rin kami. Nabigla ako nang makita ang isa pang aswang at sumugod ito sa kalaban namin. Nakita namin kung paano sila maglaban. Vin, mabuti naman at ligtas ka. Mabuti na lang din at naabutan ko kayo. Hindi ka talaga nadadalang aswang ka! Ako ang dahilan kung bakit sila nakarating sa Buena Vista. Kaya poprotektahan ko sila laban sa mga kagaya mo. Hoy! Huwag ka nga nagpapakabayani dyan. Tayo ang magkauri. Tayo ang dapat nagkakampihan. Hindi ko kailangan ng kakamping kagaya mo. Kung ikaw lang din naman, wag na lang. Aba, ginagalit mo talaga ako. Bagong salta ka pa lang, naiinis na ako sa'yo. Sana pala nakinig na lang ako sa kutob ko na wala kang mabuting maidudulot sa lugar natin. Mabuti na lang at nakilala ko sina Tito Keith. Nalaman ko ang lihim na tinatago mo. Gusto mo pa kami maging sunod-sunuran mo? Akala mo hindi ko malalaman na inoorasyonan mo ang langis para sundin ka namin? Paano mo nalaman yan? Michelle, teka lang. Ito bang isa pang aswang kakilala ninyo? Oo. May kaibigan kayong aswang? Bakit? Mas mabuti pang kaibigan siya kaysa sa mga kagaya mong traidor. Siguro, nobya mong aswang na yan ano? Magsalita ka! Hindi ko siya nobyo. Pero kung ano man ang ugnayan namin, wala ka na ron. Umalis ka na nga rito. Nagpatuloy sina Vin at Brenda sa pakikipaglaban. Kumuha ako ng bote at hinampas ito sa likuran ni Brenda. Ganoon ang ginawa namin ni tatay hanggang sa unti-unti nang natalo ang aswang. Humandusay siya sa sahig. Binuhusan siya ng langis ni tatay at mabilis itong nasunog at naging abo. Nawala ang atensyon namin kay Archie at wala na sana akong balak pang banggitin siya sa kwento ko kung hindi lang niya sinaksak si Vin sa tagiliran. Nagulat talaga kami noon. Nahampas tuloy siya ni tatay ng buntot pagi dahil sa ginawa niya kaya tumakbo na siya palayo. Vin, ayos ka lang ba? Pasensya ka na. Hindi namin namalayan si Archie. Ayos lang, daplis lang to. Ang mahalaga tapos na ang kasama ng Brenda na yon. Maraming salamat sa tulong mo. Walang anuman Tito Keith. Palagi akong handang tumulong sa inyo. Gamutin natin ang sugat mo. Ibuhos mo to sa sugat niya, Michelle, para madaling humilom. Gumaling naman kaagad si Vin. Nawala ang tinik sa lalamunan naming mag-ama. Dahil lamang sa inggit at awayan sa negosyo, nakasagupa pa kami ng aswang. Simula nang tumakbo si Archie, hindi na namin siya nakita pa. Minabuti rin namin ni tatay na lumipat na rin ng tirahan malayo sa dati naming bahay.
Kinupkup kami ni Vin at naging magkatuwang sila sa pagbebenta ng espesyal na langis. Umalwan ng kaunti ang buhay namin. At saka nga pala, Your Honors, hindi ko na idedetalye ang nangyari sa amin ni Vin, ha? Hulaan nyo na lang. Basta, happy ending. Hanggang dito na lang po, Hukom. Salamat sa pakikinig at pagtanggap sa sulat ko. More power po sa channel ninyo. Nagmamahal ng lubusan, Michelle.